Masaya po ba kayo ngayong araw? Mahalaga po yon sapagkat ang inyong kasiyahan ay nakadepende sa inyong pakikinig sa Panginoon. Amen po ba? Are you excited today na kayo po'y makikinig ang salita ng Diyos? Pumalakpak nga po ang lahat ng excited at masaya ngayong araw na to. Amen. Truly and indeed, malapit na ang Lenten season, di ba? So, we are so much reminded na buti na lang a stranger died for us. Amen po ba? Di natin kilala yung namatay doon sa krus. Actually, wala tayong relasyon sa Kanya. Pero nung ipakilala siya ng Diyos sa atin, niligtas niya tayo, ginawa tayong anak at pupunta tayo sa langit. Kaya pumalakpak naman ang lahat ng naniniwala na pupunta siya sa langit. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, again, maraming salamat po for coming. So, let's begin. Before we start, let me give you some few reminders to please silence your phone to avoid distraction. And also, it's a sign of respect para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Also, get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Sabihin sa katabi, magsusulat tayo. Yan. Because we believe that the church is what? School. Amen po ba? So, hindi tayo para lang mag-relax or whatsoever, but we are also learning from the Word of God. Amen? Also, next po ay don't forget to invest and invite. Napakahalaga po niyan. Amen po ba? The moment na alam mong ligtas ka, hindi ka masaya na ikaw lang ang ligtas. Gusto mo rin magdala ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng kakilala para sa Panginoon. Shout amen. Amen. Also, we have our online worship service. Pakitandaan po ito every Sunday. Anong oras? 8 a.m. And Wednesday is 6 p.m. Pag hindi nyo naman po napanood today, pakibalikan nyo po pag uwi natin sa bahay. Amen po ba? Amen. Para din po suporta sa gawain ng Panginoon, and we are spending so much with our multimedia team para po mabigyan po kayo ng good and quality na video presentation. Amen po ba mga kapatid? Yeah, salamat po. Sabihin sa katabi, pakishare. Yeah. And i-like mo na rin, subscribe sa ating YouTube channel po na The Master Teacher BS. Amen po ba? Amen. So let's begin. Before we start, let's declare a declaration of faith in 3, 2, 1, go. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. I suggest every day. Kasi pag sinasabi natin ito yung nagbabalik sa atin ng maraming pagpapala in our spirit, soul, and body. Amen po ba? Kasi yung iba, body lang ang masaya, ang mayaman. Pero pag Christian ka, anak ka ng Diyos, ikaw ay mayaman, spirit, soul, and body. Shout amen. Pumalakpak nga pong naniniwala. Right, so let's begin. Our theme is still under, yan, napakaganda, the message of the cross. Palakpakan nga natin yung mga gumawa po nito. Yan, basang-basa natin, the message of the cross. And our title for this sermon today is The Three Crosses on Calvary. Sa Tagalog, ang tatlong krus sa Kalbaryo. Yan. So, ang tanong lang doon ay, sino-sino ba yung mga nakapako doon? No? At ano po ang kanilang ipinapahiwatig or what do they signify? So, there are three crosses on the Calvary on the day Jesus Christ was crucified. Let's read again. Actually, kanina nabasa na natin yung text pero we will read on the Gospel of St. Luke, Luke 23, verse 33. Sabi po rito, when they came to the place called the skull, they crucified, sino po yung una? Jesus. There, and the two criminals, one on his right and the other on his left. So, nakita natin, may tatlong nakapako. Una ay si Jesus at merong dalawa pa sa kanyang left and right. So, this morning, dadalhin ko po kayo sa panahon at lugar, do sa lugar na The Skull, kung saan po ipinako ang ating Panginoong Yesus. Gusto niyo po bang sumama? Amen. So, isipin po natin ngayon at this moment na ganito ring oras, alas 9, sabi nga kanina, ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Imaginein mo ang picture na mayroong tatlong krus, no? At doon sa tatlong krus ay mayroong tatlong nakapako. Meron na po ba kayong naisip sa inyong kaisipan? Amen. Sapagkat kung ang naiisip mo nga ay si Jesus yung nasa gitna at yung magkabila ay yung dalawang kriminal, then that is the typical drawing or paintings na nakikita natin about Jesus' crucifixion. Amen po ba? But in fact,
It was not accident that Jesus was crucified with the two thieves. Hindi po aksidente yon na dalawa talaga yung kanyang makakatabi dun sa krus ng Kalbaryo. In fact, ito po yung inihula na ni Prophet Isaiah 700 years ago. Naniwala po kayo doon? Ang tagal na ng inuhula ni Prophet Isaiah, and it happened at the Christ cross in Isaiah 53 verse 12. Ito po yung pahayag or hula. For this reason, I will make him a great man among people. He will share in all things with those who are strong. He willingly gave his life and was treated like, ano daw? Criminal. But he carried away the sins of many people and asked forgiveness for those who sin. So obviously, ang tinutukoy dito ay hindi ikaw, hindi rin ako, at hindi ang katabi mo. Tama ba mga kapatid? At wala mang sinong kakilala kayo. Sino ba naman ang willing mamatay para sa ibang tao? Hello? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Sino ba ang gustong tratuin siyang kriminal? Mapagbintangan ka nga lang, todo tanggi ka eh. Andiyan po ba kayo mga kapatid? And also, He take away the sin and forgive the sin of many. So, hindi natin kayang gawin ito. Ang tangi lamang kayang gumawa nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, next, 3 crosses means 3 different men. Amen po ba? So, 3 cross yan at meron 3 iba't ibang tao o lalaki na nakapako doon. And we see, next po, the message of the 3 crosses on Calvary. Isa-isahin po natin. Ano po yung unang mensahe? Number 1, a cross of rejection. Sa ibang translation, rebellion. Yung mga ayaw kay Kristo, ayaw sa church, ayaw sa krus, sila po yon. Pag tumingin sila sa krus. Number 2, a cross of repentance. Yung mga nagsisisi naman, yung pag nakita nila ang krus ni Kristo, napapaluha na lang sila sapagkat na-realize nila na sila po ay makasalanan. Amen po ba? At kailangan ng tagapagligtas. Naniniwala ba kayo may impyerno? Amen? Sapagkat yung iba parang hindi. Kaya pag namatay ako, parang ipis lang din. Hindi po. Brothers and sisters, pag namatay ka na walang Kristo sa puso, ikaw ay pupunta sa impyerno. Pero pag tinanggap mo si Jesus, dadaling ka niya sa langit at magiging tagapagmana ka pa ng langit. Shout amen. And you can only have that for the second cross. It is the cross of repentance. Pero ang pinaka-importante, of course, is the number 3. What is that? Everybody, a cross of redemption. Sa Tagalog po ay krus ng pagtubos. Amen po ba? Sapagkat yung isa, pwede pa naman siyang maligtas basta maniwala siya kay Kristo. Yung pangalaw naman, kahit sising-sisi ka, kung wala naman tutubos sa'yo, baliwala din. Tama? Pero yung pangatlo, ang pinakamahalaga. Kasi pagka kinilala mo ang Panginoong Yesus, ikaw ay kasama sa tutubusin niya at dadalhin sa langit. Can you amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, once again, let's see the story in the book of Luke 23:35 to 43. So if you have time to, and you see on the screen, pakibasa po natin and please bear with me. Next po, yan. The people stood there watching while the Jewish leaders made fun of him. He saved others. Let him save himself if he is the Messiah whom God has chosen. 36. The soldier also made fun of him. They come up to him and offered him what? Cheap wine. 37. And said, save yourself if you are the king of Jews. No? So sabi ng kwento, yung mga Jewish leader, mga marurunong sa Bible, ika nga, or sa Torah, sa salita ng Diyos, made fun of him. Yung mga sundalo ay pinagtawanan din siya. At sabi, kung talagang Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo. Amen po ba? Verse 38. Above him were written these words. Yan. Ito yung nakikita natin sa mga cross yung nakasulat sa taas. This is the King of the Jews. 39. One of the criminals hanging there hurled insult. Nagbato siya ng insulto kay Kristo at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. No? Napakasimple ng tanong niya. Di ba Diyos ka? Iligtas mo ang sarili mo, sama mo na ako.
Ganyan po ang kanya. Pero insulto po yan. Sapagkat hindi niya alam na ang katabi talaga niya ay si Mayor pala talaga. Ikaw ba Mayor dito? Libre mo nga ako. Yung palang katabi niya talaga si Mayor. No? Yari. Di ba mga kapatid? Ang katabi niya mismo ay yung Diyos na magliligtas sa kanya. Are you with me mga kapatid? So it was an insult. Verse 40, the other one, however, rebuked him saying, do you fear God? No? You received the same sentence he did. Ours, however, is only right because we are getting what we deserve for what we did. No? Tayo nagbabayad ng kasalanan, nakulong tayo, may nagawa tayong mali eh. Yun ang sabi ng isa, tama? But, tika na yung contrast, he has done no wrong and said to Jesus, remember me, Jesus, when you come as king. So dalawa po yung lalaki. Yung isa nakita si Jesus na kriminal, ito namang isa nakita siyang hari. Amen po ba? Hari ng mga hari. 43, Jesus said to him, ito ang pangako sa mga naniniwala, I promise you that today, ngayon din, kung maniniwala ka kay Kristo, you will be with me in paradise with me. Amen po ba? Today, you will be in paradise with me, sabi ng Panginoon. Ngayon din, ha? Grabe siyang mangako. Ngayon din ay dadalhin kita sa paraiso. And this was 2,000 years ago. Ganyan siya mangako. Kaya ang lahat, sabi nila, Pastor, pag namatay bang mga Christian, langit agad? Yes. Ayan ang sabi ng Panginoon. Ngayon din ay dadalhin kita doon sa paraiso. Kaya pumalakpak nga pang naniniwala na pupunta siya sa langit. Are you with me, mga kapatid? Let's study the first man, ang unang lalaki. A cross of rejection. Sabi nga po natin, rejection. Yan, or rebellion. Bagaman hindi po pinangalanan ng Biblia yung mama na ito, siya po ay naging sikat. No? Bakit? Sapagkat siya po ay kilala sa paglilibak, pagtanggi kay Kristo bilang tagapagligtas. 'Di ba yung dalawang lalaki nakaside sa ibang pananampalataya may pangalan sila, no? Yung Baltasar daw ba tsaka ano ba yan? No, pero dito sa totoong Bible natin wala pong pangalan. Amen po ba mga kapatid? So, siya po ay larawan ng tao sa ating kapanahunan. Basahin natin ulit. Luke 23:39. One of the criminals hanging there hurled insult at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. No? Tingnan niyo po yung kanyang panawagan. Takot siyang mamatay, pero ayaw niyang magbayad ng kanyang kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Sabi niya kasi, iligtas mo na rin ako pagka nakaligtas ka dyan. Diba? Para hindi na ako maparusahan at mamatay. Siguro, habang siya'y nabubuhay, nagpakasarap siya sa buhay. Nagpakasaya siya sa luho, sa kanyang mga bisyo. At kinalimutan niya na may Diyos. Ang ibig sabihin nito, gusto niyang maligtas, pero ayaw niyang magbayad. Amen po ba mga kapatid? Wala siyang gustong gawin. No? Ayaw niyang magtaas ng kamay. Pag nagpupuri sa Panginoon, nakakangawit naman, bababa ko na nga ulit. But if you see the message of the cross, si Kristo alas 9 hanggang sa alas 3 ng tanghali na hapon na siya po ay nakasabit, nakataas ang kanyang kamay para sa iyo, para maligtas ka. Can you hear amen? Tayo wala pang 30 minutes, 40 minutes na itataas ang kamay. Kaya ba natin yung mga kapatid? Amen po ba? Na kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, ang lahat ng taga-OCW Pampanga nakataas ang dalawang kamay para sa Panginoon. Shout amen. Para sa Panginoon, gagawin natin yon. Kasi alam mo ang ginawa niya para sa iyo. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, konting sakripisyo. Yan. Kaya nga po sa Good Friday on March 29 po yun, ano? So pinag-aanyaya na namin in advance na meron po tayong the seven last word of Jesus Christ. Amen po ba mga kapatid? So itong mama na ito, ayaw niyang maghirap. Gusto niya easy na salvation. Ayaw kong mapagod, ayaw kong gumawa, ayaw kong maglingkod. Basta iligtas mo ako, Kristo. Yun ang kanyang gusto. Pero, alam po ba ninyo na ginawa ng madali ang kaligtasan? Tingnan niyo po ito. There is an A, B, C of salvation. Alam na alam natin ito. Amen po ba? Sa mga nagdaan sa mga care leader. Na? A is admit. Aminin mo, makasalanan ka. B is believe in Jesus Christ. And letter C is confess that Jesus
is Lord. Sa iba po, call upon the name of the Lord. Sapagkat sabi ng Acts, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Can you hear amen? So napakadali. A, B, C, ligtas ka na. May letter D pa nga yan. Ano po yung D? Decide now. No? Ngayon ka magde-decide. Pero ayaw nung criminal na ito na gumawa man lang na aminin niyang makasalanan siya. Ayaw man lang niyang maniwala kay Kristo at ayaw niyang sabihin na siya talaga ay mayroong ginawang mali. Are you with me mga kapatid? At insulto po yun sa Panginoon sapagkat ginawa na niya ang lahat para sa atin. Can you hear amen? Now, the first man on the cross of Calvary represents you and me nung wala pa tayo sa Panginoon. It represents the whole world. Amen po ba mga kapatid? Kasi marami mga tao dyan, ba't ayaw nila mag-church? Kasi alam nila na, basta gumagawa naman ako ng mabuti. Wala akong inaagrabyado. Langit ako. Narinig niyo na po yung pangatwiran na yan, mga kapatid. Pero hindi totoo yan. Sabihin sa katabi, hindi totoo yan. Hindi lahat anak ng Diyos. Tama ba? Ang mga anak lang ng Diyos ay yung mga naniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Yesus at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, ito po ang larawan ng isang mama o isang tao na ayaw kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Sila yung mga nagtatawa lagi, nagmamaliit, naninira sa mga born again. Sino po sa inyo ang medyo pinagtatawanan pa rin pang magcha-charge? Meron ba rito? Saan ka pupunta na naman? Di ba? Andiyan po ba yung mga kapatid? Ayaw nila sa gawain ng Diyos at ayaw nila sa Diyos. Nagmamalaki sila sa Diyos. Can you hear amen? Sabi nila, sayang oras ko dyan. Mas maganda pa na gawin ko na lang ang dapat kong gawin. Are you with me? Pero mapapaisip ka Bakit? Ang mama na ito, walang katakas-takas sapagkat siya ay nakapako. Amen po mga kapatid? Hindi lang ito paku-pakuan talagang nakapako ang magkabilang kamay at nakapako din ang paa. Makakatakas pa ba siya? Hindi na. Pero hindi mo maisip na maiksi na lang ang buhay ng mama na ito, nagawa pa niya na insultuhin yung Diyos na sana ay magliligtas sa kanya. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Maraming ganyan On the deathbed, pupunta mo sa ospital, tanggapin mo na si Kristo para maligtas ka. Sabi, ayoko. Ayaw nila. O kung naririnig mo ko, pisilin mo ang kamay ko. Ayaw pisilin. Andiyan po ba yung mga kapatid? Nagmamalaki sa Diyos. Bakit? Natatakot sila at hindi sila naniniwala na ang Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Are you with me mga kapatid? Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na si Kristo ay talagang Diyos? Siya'y namatay? Pagkatas ng ikatlong araw, siya nabuhay na maguli. Then kung naniniwala ka, ayon sa Biblia, sabi ng Romans, ikaw nga ay tunay na nakatanggap ng mabuting balita. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? So ang mama na ito, hindi niya kilala si Jesus. Are you with me mga kapatid? Amen. At gaya ng mga sundalo and Jewish leader, pinagtawanan siya. Luke 23, balikan natin, 35 to 37. The people stood there watching while the Jewish leaders made fun of him. Pinagtawanan siya. He saved others, let him save himself if he is the Messiah whom God has chosen. The soldier also made fun of him. They come up to him and offered him cheap wine. Ito po yung mga yung apple cider na yung mga natambak na lang na mga apples. Tapos syempre na-ferment yan, nagiging vinegar. Yun ang binigay kay Jesus. Ano bang hinihingi ni Jesus? Water. Pero ang binigay niya, di ba pag uminom ka nga ng vinegar, mas lalo kang mauuhaw. At sabi nila and said, save yourself if you are the king of the Jews. Hindi mo kailangan ng tulong namin. Sabi mo, Diyos ka, Panginoon ka, iligtas mo ang iyong sarili. So, ang unang mama ay walang relasyon, walang pagkakilala ng personal kay Kristo. Can you hear amen? Puno ng galit ang kanyang puso. Wala siyang makitang pag-asa. Kaya na lang nung nakapako siya, natawa na lang siya. Sabi nila, yan ang magliligtas sa amin. Nakapako din at naghihingalo. Di ba no? Kaya natakot siya lalo. Dahil imbis na purihin niya ang Panginoon, ang sabi niya, ininsulto pa niya ang Diyos. Are you with me mga kapatid? Yan ang maraming tao na nasa labas ngayon. Amen po ba? Nagtatawa sila, ayaw nilang maniwala kay Jesus, pero isa lang ang kanilang pupuntahan. Sa dagat-dagatang apoy sa impyerno kung hindi nila tatanggapin si Kristo. Are you with me mga kapatid? Amen.
Si Kristo, nakita nila na walang magagawa para sa kanilang buhay, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang pamilya, at sa kanilang pag-aaral. Kaya ayaw nilang magpunta sa church. Are you with me? Amen? Amen po mga kapatid? Amen. Pero, darating ang araw na dahil si Kristo, hindi siya umimik Ayaw niyang gumawa ng milagro, merong isang gagawa ng milagro para sa mga tao na nasa mundo. At papayagan ito ng Diyos. Sino po yon? Next po. He is the Antichrist. Sabi nga natin, Antichrist. Yung Antikristo, ito po yung kabaliktaran ni Kristo. Anti nga diba? Kabaliktaran. 2 Thessalonians 2, verse 9 to 12. Pakibasa po natin. The man of evil, sino po yon? The Antichrist, will come by the power of Satan. Pangalan pa lang po, no? Man of evil. Masamang tao po iyan. Sa kapangyarihan ni Satanas. He will have, look at this, great power. And he will do many false miracles, signs, and wonders. Now, itong Antikristo na ito, maraming kayang gawin na mga milagro. May sakit ka, pilay ka, bulag ka, kaya kanyang bigyan ng panibagong paningin. Pilay ka, kaya kanyang palakarin. Wala kang pera, instantly sa harap mo magkakapera. Ganyan ang kanyang gagawin. Bakit po? Sapagkat para dayain ang lahat ng mga mananampalataya. Verse 10, He will use every kind of evil to trick those who are lost. Tinan mo? Lolokohin niya. Ititrick niya yung mga ligaw. They will die because they refuse to love the truth. If they love the truth, they would be saved. Ayaw nila sa Bible, ayaw nila sa church, ayaw nila kay Jesus, ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Ano mangyayari? They will die. Amen po mga kapatid. Kaya ngayon iba, hindi ko kailangan ng church. Ang kailangan ko, kumita ng kumita para pag nagkasakit ako, may pambayad ako ng ospital. Andiyan po ba kayo? Samantalang pag Christian ka, lalo ka ng pinapayaman ng Diyos at wala ka pang sakit, karamdaman, kaya mas naiipon ang iyong kayamanan. Can you hear amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 11, for this reason, God sent them something powerful that lead them away from the truth so they will believe in lie. Ito po yung medyo nakaka-puzzle sa atin. Darating po ang araw na papayagan ng Diyos yung Antikristo na dayain ang mga tao, no? Para maniwala sila dun sa kasinungalingan na yon. 12, so all those who will be judged guilty, who did not believe the truth, ano po yan? The gospel of Jesus Christ, but enjoying doing evil. At sa lahat ng maniniwala sa kanila, ayaw kay Jesus, ayaw kay Kristo, gusto sa Antikristo, mapaparusahan sa impyerno kasama si Satanas. Amen po ba mga kapatid? Pagkat hindi po mawawala ang parusa. Sabihin sa katabi, may parusa. Para tayong mag-alaga ka ng 100 na chicken o kaya ng baboy, wala naman silang alam kung sila'y kakatayin. Tama mga kapatid? O wala silang alam kung ibebenta ba sila. Ganon din po ang mga tao. Wala silang kaalam-alam, ano bang mangyayari sa amin? Ano bang mangyayari sa amin? Pero nakita na ng Diyos, may mangyayari sa atin. At lahat tayo ay may namanang kasalanan, whether you like it or not. Kanino po natin namana? Kay Adan at Eva. Are we clear with that? Amen. Ang kasalanan ni Adan ay magbubulid sa atin sa impyerno pag hindi natin natanggap ang unang Adan na ibinigay ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Can you hear amen? Look at this. May kabayaran ang kasalanan. Romans 6:23, letter A. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ulitin natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanong, dapat bang bayaran ang kasalanan? Dapat bang bayaran? Yes. Amen po mga kapatid? Meron kang atraso So dapat pagbayaran mo yan. Pero buti na lamang po na bayaran na ito ng Diyos, kaya ikaw ay naging matuwid. Amen po ba? At hindi papayagan ng Diyos na hindi mo bayaran, no? May nagbayad para sa iyo because God is a God of justice. Amen po ba? Dapat may magbabayad, pero hindi na ikaw ang nagbayad, kundi ang kanyang anak na si Kristo. Masaya po ba kayo doon? Amen po ba?
Parang may utang kang 5 milyon, 3 milyon, pero biglang may isang mama na dumating sa inyong bahay, eto na ang resibo, bayad na ang lahat ng utang mo. Are you with me, mga kapatid? Ganyan ang ginawa ni Kristo. Kaya hindi ka na mamamatay. Now, yung pong mama na una kanina, ay pwede niyang libakin ang libakin. Pwede niyang pagtawanan ng pagtawanan si Jesus Christ. Pero darating ang araw na kahit pa magtrabaho ka na magtrabaho, gawin mo lahat na mapasayo ang buong Pampanga, kung inyong mamarapatin, o kaya ang buong Bulacan, ang buong Luzon, ang buong Pilipinas na, if you want to. No? Pero pag itong ginawa mo, mawawala din ang buhay mo at mawawala din ito sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba? Mark 8:35, tingnan niyo po ito. For whoever wants to save his life, what will happen? Will lose it. Look at the contrast. But whoever loses his life for me, kanino? Kay Jesus, and for the gospel will save it. Do you believe this, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo rito? Amen po ba? Kaya hindi issue na ikaw ay maglingkod para sa gospel ni Kristo. Mangaral ka para sa Panginoon. Magdala ka. Ano ba yung napag-aralan nyo? Hindi ko nga alam eh. Sige, sumama ka na lang sa church. Kasi hindi ko rin maipaliwanag eh. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? And if you do that, you will save your life. Kasama na rin yung dinala mo sa Panginoon. Can you hear amen? Tandaan po ninyo, si Satanas, double time, triple time po siya na kumikilos para ikaw ay maisip mo na hindi ka pupunta sa langit. Pupunta ka sa impyerno. Can you hear amen? Pero dapat lang you are equipped with the truth. Alam mo dapat ang katotohanan. Ano bang katotohanan? Na ikaw ay naging anak na ng Diyos at pupunta ka sa langit. Ano man ang mangyari. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Di ba, pinaliwanag ko na po sa inyo nung Wednesday, sa Wednesday service natin, yung adoption ni Lord. Amen po ba? Hindi lang basta-basta yan. May mga witness, hundreds, thousands of people nakakita na si Isagani Versosa ay tumanggap kay Kristo. Para mapahindian ng Diyos na ako'y tumanggap kay Kristo, dapat lahat ng mga libo-libong nakakita na yon, mamatay muna para itanggi ng Diyos na hindi niya ako anak. And that is very impossible. Can I hear amen? Ano ang good news? Ikaw ay naligtas sa biyaya ng Panginoong Yesus. Do you believe that, mga kapatid? Sige, palapakan natin ng Diyos. Amen po ba? Kasi kung performance-based lang, kami pong mga care leader ngayon, performance-based eh. Bawal malate, dapat kasama sa prayer, ganyan. Kung performance-based lang ang pagbabasihan natin, walang tatayo dito eh. Tama ba mga kapatid? Kasi lahat ay may chance na bumagsak. Pero dahil sa biyaya, kahit nabagsak ka, kahit pasang-awa ka, mas marami ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kaya ikaw ay siguradong pupunta sa langit basta lumapit ka lagi sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. And that is what we call grace. Can you hear amen? So yung unang mama, it is the cross of rejection. Maaring magalit ka sa iyong sarili, maaring magalit ka sa Diyos, mawalan ka ng tiwala sa Diyos, para bang sabi mo, Lord, parang hindi mo naman dinidinig ang dasal ko. Pwede mong sisihin ang Diyos at hindi mo makita na may pag-asa kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Brothers and sisters, kung ganyan ang tingin mo kay Kristo, mapapahama ka, kagaya ng unang mama. Are you with me, mga kapatid? Look at this, 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is what? Foolishness to those who are perishing, no? But to those who are being saved, it is the, power of God. Kabaliwan, kalokohan para sa mga perishing. Hindi pupunta sa langit. Tanong, pupunta ka ba sa langit? Then, sabi ng Bible, it is the power of God kapag nakakita ka ng cross. Shout amen. Sige, palapahan po natin ang Panginoon. So, ang good news, gusto niyo po ba ng good news? Habang may buhay ka pa ba? Yung mga mahal mo sa buhay na gusto mong pumunta sa langit, buhay pa ba? So, may pag-asa pa. Dalhin mo kay Lord. Dalhin mo sa church. O kaya kami papuntahin mo sa bahay nila. Are you with me, mga kapatid? Bakit? Habang may buhay, habang may pastor na nangangaral ng gospel, ng good news, kagaya po nito, actually it's very basic. Cross, syempre, kaligtasan yan. Pero kung ito'y marinig nila, sila rin ay magkakaroon ng kaligtasan. Hebrews 10:26-27.
Friends, if we deliberately continue sinning after we have received a full knowledge of the truth. Ano yung katotohanan na yun? The gospel of Jesus Christ. Ano sabi? There is no other sacrifice. Kapag sabing, tanggapin mo na si Kristo. Hindi, next Sunday na, magpapatanggap ulit niya si pastor eh. O, next Sunday na, tanggapin mo na. Hindi, next month na lang. Hindi, next year na lang. Maglingkod ka na. Hindi na, pag-graduate ko na. Sabi ng Bible, there is no other sacrifice that will cover these sins. Habang tinatanggihan mo ng tinatanggihan si Jesus, wala na. Wala nang tutubo sa kasalanan mo kung ikaw ay abutan ng kamatayan. Are you with me, kapatid? Ano ang nakahanda sa atin? 27. There will be nothing to look forward to but the what? Terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. No? Ano po yun? Yung galit ng Diyos na matindi. Kahit mahal na mahal ka niya, tinanggihan mo nga eh. Diyan ka na sa impyerno. Ayaw mo eh. And the consuming fire, yung impyerno na hindi naaapula 24/7. Can you hear amen? Yun ang nakaabang sa mga ayaw kay Kristo. Tandaan niyo po ito, kapag tinanggihan mo si Kristo, ang bagsak mo, impyerno. Can you hear amen? Amen po ba? Lagi kong sinasabi at ulitin ko ulit, tandaan po ninyo, hindi mapupunta sa impyerno ang isang tao dahil masama siya. Pagkat lahat naman ay masama. Amen po ba? Diba Romans 3:23? Brothers and sisters, mapupunta lang ang isang tao sa impyerno kung, ano daw, tatanggihan mo ang kaligtasan na bigay ni Kristo. Amen po mga kapatid? It's not too late. Kung meron kang mahal sa buhay, gustong tumanggap kay Kristo, dalin mo sa Panginoon. Shout amen. Look at the promise, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God. Libre. Gusto niyo ba ng libre? Ito ang libre. Wala kang gagawin. The free gift of God is eternal life. True. Kanino daw? Jesus Christ, our Lord. Christ Jesus, our Lord. Amen po mga kapatid? Tatanggihan mo ba bang buhay na walang hanggan? Hindi ba ito ang dahilan? Ba't ka nagtatrabaho? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit inom ka ng vitamins, ng gamot? Gusto mong humaba ang buhay mo? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Hello? Matatagpuan mo lang pala kay Kristo. Can you hear amen? At ito ay sabihin sa katabi, libre sister, libre brother. Amen po mga kapatid? So, pasalamat tayo sapagkat sa dami ng tao dito sa San Jose, San Luis, isa ka sa narigaluhan ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak nga po ang naniniwala na siya may buhay na walang hanggan. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. Next, let's talk about the second man. Malinaw na po ba yung una? Alright. Yung pangalawa, yung ikalawang mama, a cross of repentance or pagsisisi, paghingi ng tawad. Luke 23:40-41. The other one, however, rebuked him, saying, "Don't you fear God? You received the same sentence he did. Ours, however, is only right because we are getting what we deserve for what we did, but he has done no wrong." No, nakita niyo po yun mga kapatid? Alam na alam nung mama, ako may nagawa kong mali. Nagnakaw ako, pumatay siguro siya, gumawa siya ng masasamang bagay, dapat lang magbayad. Pero ito, sa kanyang pakikinig siguro habang ito'y inaakusahan, walang kasalanan ang mama na iyan. Can you hear amen? Amen po ba? Pero, iniligtas pa rin ng Panginoon ang ikalawang mama na ito. Brothers and sisters, masama ba ang mamang ito? Siya po ay kriminal. Siya ay magnanakaw. But even Jesus can save a criminal. Can you hear amen? Kaya nga, di ba, yung mga nasa kulungan, kahit nga nasa kulungan na sila, may mga missionary na pumupunta ron. Kasi naniniwala tayo na sila rin ay may karapatan sa buhay na walang hanggan. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ng Diyos na buhay. Ngayon, kung sila may magdusa, medyo hindi nakakakain ng maayos, hindi nakakatulog ng maayos, they just suffer in the body. Nagbabayad lang sila ng kanilang mga nagawa. Can you hear amen? Pero huwag ka mag-alala. Pag sila na kinuha ng Panginoon, sila ay merong mansyon sa langit at magandang buhay kasama ang Panginoon. Shout amen.
Doon din tayo pupunta, kaya doon tayo magkikita-kita. Can I amen? Are you with me, mga kapatid? So, ano po ang kanyang ginawa? Paano niya ginawa na iniligtas tayo? 1 Peter chapter 2, 24 to 25 sa Good News Bible. Christ Himself carried our sin in His body. Saan daw? On the cross. Hinto tayo doon, ha? Si Kristo, binuhat niya lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Kaya nga dapat magkatawang tao ang Kristo kasi dito kakapit ang lahat ng kasalanan. Can you amen? Amen po ba? At sabi nga ng mga scholar, nung kumapit ang lahat ng kasalanan ng tao, hindi nakilala ng ama yung anak. Kaya sabi niya, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Asan ka ba, anak? Puno ka ng kasalanan. Are you with me, mga kapatid? Christ Himself carried our sins in His body to the cross so that we might die to sin and live for righteousness, katuwiran. It is by His wounds that we have been healed. 25, you were like sheep that has lost their way, but now you have been brought back to follow the shepherd. Sino yan? Si Jesus, keeper of your soul. No? Keeper, caretaker. Buti pa nga, yung kaluluwa mo may nag-aalaga. Walang iba kundi si Kristo. Amen? Amen po ba? Kaya namatay siya para sa atin. So, He put His burden of sin on Him who bore the sins of the world. Walang iba kundi si Kristo. And He received the assurance that He would be with Jesus in paradise. Can you amen? Naniwala siya. O sige, Lord, kahit mamatay ako ngayon, naniniwala ako. Pagpikit ng mata ko, pupunta ako kasama mo sa paraiso. Can you amen? Kayo po ba ganun din? Kaya huwag masyadong magulumihanan sa buhay. Ako po ganun din. That's why I give up my job. Kasi sabi ko, Lord, kung ang pinaglilingkuran kong Diyos ay mahina, mamamatay ako sa gutom. Tingnan niyo po ba ako? Mukha ba akong gutom? Hindi naman, di ba? Lumulusog pa. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, hindi ka lugi at ang buhay mo ay ahaba kasi gagamitin ka ng Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Amen. Luke 23:42 to 43. And He said to Jesus, remember me. Matalino. Lord, alalahanin mo ako. Jesus, when you come as King. Jesus said to him, I promise you that today you will be in paradise with me. Amen po ba? Reassuring yung sinasabi ni Kristo. Alam niyang may paraiso. Alam niyang pag pumikit na tayo, may pupuntahan tayong magandang lugar. The Koreans call it the better place, but we call it heaven. Are you with me, mga kapatid? Jesus calls it paradise. Nakakita na ba kayo ng paraiso? Mga swimming pool na maraming farm, maraming mga prutas. Kinukonsider na nga nilang paraiso. Mayroon lang false paraiso na. Sa langit, may mas magandang paraiso. Amen? At doon tayo titira sa lahat ng naniniwala na sila ligtas kay Kristo. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Sabi ng iba, pastor, nagkakasala ako eh. Masama pa rin ang buhay ko. Ano bang sabi ng Biblia? Ito ang good news, Romans 8, 1-2. Everybody, there is no condemnation. Kailan? Now. Hindi ka sisentensyahan, hindi ka huhusgahan. Yung iba mapanghusga eh. Makasalanan ka, imperno ka, may sakit ka, no? Hindi ka nag-tithes. Andiyan na sila. Pero sabi ng Romans 8, verse 1-2, there is no condemnation. 2,000 years ago to now. For those who live in union with, Christ Jesus. Yun lang ang siguraduhin mo. Ikaw ba'y kaisa ni Kristo? Amen po ba? Panginoon mo na ba si Kristo? Pag sinabi ni Lord na, anak, tayo na, church na, anak, mag-journal na. Are you one with Christ? Anak, pray ka na. Are you with me, mga kapatid? Sabi ng Biblia, hindi ka kukundinahin, hindi ka hamakin, hindi ka paparusahan. Now, can I hear amen? Verse 2, for the law of the Spirit, which brings us life, ano po yan? Resurrection, in union with Christ, Jesus has set me free. Pinalaya ka. Saan? From the law of sin and death. Take note of that. Nawala na po yung law of sin and death. Kasi po ang pumalit ay law of the Spirit. Sabi nga natin, law of the Spirit. Ano ba yung law of the Spirit, Pastor? Yun yung born again spirit mo.
John 3, verse 6 to 7. The moment tinanggap mo si Kristo, yung spirit mo ay ipinanganak ng banal na spirito, kaya ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born again sa kanilang spirito. Can I hear amen? We call that the spirit of adoption if you read through Romans chapter 8 hanggang sa verse 15. Amen po ba mga kapatid? Amen. Are you happy? Anak ka ng Diyos? Anak ka ng Diyos, kaya pupunta ka sa langit. Amen po ba? Hindi lang yon, may mas maganda pang ibibigay ang Diyos sa atin. Let's talk about the third man, ang ikatlong mama. Ano po ang meron sa ikatlong mama? It is a cross of redemption. Pagtubos. Sabi nga natin, pagtubos. Mahalaga ba na pag may sinanla ka, tutubusin mo? No? Kasi mahalaga yun sa'yo actually. Amen po mga kapatid? Pero ikaw, wala ka namang pantubos. Pero may tumubos para sa iyo. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Si Kristo po yon. Ang ikatlong mama ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang ating Panginoon. No? Yung unang mama, nililibak niya, ininsulto niya si Kristo. Ayaw niya kay Kristo. Yung ikalawa, naniniwala siya kay Kristo. Kaya napunta siya sa paraiso. At yung dalawa na yon ay hinusgahan ng Panginoon ayon sa kanilang paniniwala. Can you hear amen? Amen po ba? God has saved thieves. God has saved criminals. At ang tinutukoy po rito ng mga magnanakaw ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampon. John chapter 10 verse 10. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Sino yun? Jesus have come in order that you might have life in all its fullness. No? Yung kampon ni Satanas, yung magnanakaw, no? Laging ang balak niyan, sirain ka, wasakin, patayin, nakawan ang iyong buhay, ang iyong mga pangarap, nakawan ang church, nakawan ang gawain ng Diyos at ang pamilya ng Diyos. Can you hear amen? Kaya minsan nagkakaaway-away tayo kasi nga, hindi natin pinapahalagahan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Jesus, however, does not answer them a single word. But He does answer the second thief with an oath or a promise. Luke 23, verse 43. Ito yung pangako ni Kristo. Jesus said to him, everybody, I promise you that today you will be in paradise with me. Amen po ba mga kapatid? Ang ganda nun. Dahil tinubos niya. Actually, hindi pa niya natutubos kasi hindi pa siya namamatay The moment na pumikit na si Kristo at siya'y nalagutan ng hininga, doon pa lang ang pagkakataon na matutubos niya yung kasalanan at yung kaligtasan ng mama na iyon. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon today, ngayong araw din na to hindi bukas. Ngayon na ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Gusto niyo po bang pumunta sa paraiso? Kung gusto nating pumunta sa langit, wag naman sana tayong manghinawa na pumunta sa church at sa mga Bible study. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, punta tayo sa Bible study. Malayo-layo yung langit, malapit-lapit ang church. Amen po mga kapatid? Dahil dito, matututo tayo ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Romans chapter 8, verse 3, the law of Moses could not save us because of our sinful nature. Tingnan niyo po yan. Maraming mga nag-church, maraming sumusunod sa Diyos, pero yung puso nila wala sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Andiyan po ba kayo? The law cannot save us. Pag sinabing law, it is your effort. Sabi nga natin, effort. Your performance. Performance-based po tayo para maging matuwid ka sa Panginoon. Kaya lang babagsak tayo doon. Sapagkat ngayong March, kumpleto ka ng attendance. Paano kaya sa April? Paano kaya sa May, sa June? Are you with me mga kapatid? Kaya hindi uubra ang performance o ang law para sa atin. The law cannot save us. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Amen. Next, sabi diyan, but God put into effect a different plan to save us. Matalino talaga yung Diyos natin. May iba siyang plano. He sent His own Son. Sino yun? Jesus, in a human body like ours, except that ours are sinful. God destroyed sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sin.
Hallelujah. Hindi na ikaw ang mamamatay, hindi na ikaw ang tutubos sa iyong kasalanan, pinadala na ng Panginoon ang kanyang anak para tubusin tayo. Are you happy with that? Amen po ba? Hindi na ikaw ang magsasakripisyo. Kaya kung ngayong mahal na araw, nagpaplano ka na magpalo-palo ng katawan, magsugat-sugat ng iyong sarili, huwag mo nang gagawin. Amen? Kasi meron nang gumawa nito para sa atin. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Jesus was made sin for us. Si Kristo walang kasalanan, pero naging kasalanan siya para sa iyo at sa akin. Basahin natin. 2 Corinthians 5:21. Everybody, Christ had no sin, but God made him become sin so that, in Christ, we could become right with God. Right means righteous, matuwid. Amen po mga kapatid? Dahil kay Kristo, naging matuwid ka, hindi dahil sa iyong sarili. Malinaw po mga kapatid? Sabi ng verse, kaya buti na lang nandyan si Kristo. At natapos ang lahat ng kanyang pagliligtas nang sabihin niya ang katagang John 19:30. Anong sabi niya? When Jesus tasted the vinegar, he said, anong sabi niya? It is finished. Amen po mga kapatid? Tapos na, Panginoon, Ama ko, salamat, natapos din. Alam mo yon yung maghapon ka nagtatrabaho, tapos na. Hindi tapos na iniwan mo, susunod pa, may gagawin pa ako. Hindi. Tinapos niya na talaga lahat para wala nang babalikan. Nandiyan po ba yung kapatid? Kaya kung niligtas ka ni Kristo, tapos na ang lahat. Ang gagawin mo na lang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kaya amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. And then he bowed his head and died. Amen mga kapatid? So, napaka-imposible na magbayad ng ating kasalanan, sabi ng Bible, kasi lahat ng tao ay makasalanan. Amen po ba kapatid? Romans 3:23, anong sabi? All have sinned and they are not good enough for God's glory. Sabi nga natin, not good enough. No? Di ba yung mga parents natin, ang taas ng expectation? Son, daughter, you're not good enough. You can do better than that. Amen po kapatid? Ganun din ang Diyos. Ang dami mo nang ginawa, Lord, pagod na ako. Ang sabi ng Lord, you are not good enough. Can you hear amen? Kaya ka lang nakakatayo dyan kasi dahil sa biyaya na ibinigay ng Panginoon. Can you hear amen? For all have sinned. However, now God did what was impossible for the law. He condemned or sentenced sin in Christ's flesh. So hinusgahan niya ang kasalanan sa katawan ni Kristo. Romans chapter 6:20-23. Malapit na po tayo. In the past, you were slave to sin, and goodness did not control you. You did evil things, and now you are ashamed of them. Those things only bring death. 22. But now you are free from sin and have become slaves of God. This brings you a life that is only for God, and this gives you life forever. Tatanungin ko kayo, yung buhay nyo ba dati masama? May kasamaan. Nagsisinungaling kayo, di ba? Ngayon din naman, nagsisinungaling ka, pero umingi ka na ng tawad. Amen? Yan ang ginawa ni Kristo. Now, you are free from sin. Hindi ka pwedeng kapitan na ng kapitan kasi naglilinis ka na. Yung libag mo ba nung last week nandiyan pa rin? Hindi ka naligo. Nandiyan po yung kapatid. Yung kasalanan mo ba nandiyan pa rin? Hindi ka humingi ng tawad. Are you with me mga kapatid? Yan ang ginawa ni Kristo. Verse 23, look at this. When people sin, they earn what sin pays. What is that? Death. But God gives us free gift. Life forever in Christ Jesus our Lord. Life forever, eternal life po yan. Can you hear amen? Amen. Salamat kay Kristo. Sabi natin, thank you, Jesus. Amen. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Everyone now wants to be saved, for indwelling sin must take up his own cross daily. Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciple, ang ganda ng amplified version, sabi niya, if anyone desires to be my disciple, gusto niyo bang sumunod kay Kristo? To be a disciple, let him deny himself. Ano yan? Disregard, lose sight of, forget himself, and his own interest. Anong pangarap mo sa buhay? Kalimutan mo na yan, sabi ni Lord.
If anyone desires to be my disciple, let him deny himself and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and in need be in dying. Kahit mamatay pa, kahit kamatayan, willing ka bang sumunod kay Kristo? Minsan lang umuulan, Lord, wala mo ng church ha? Umuulan eh. Sabi dito, gusto mo bang sumunod kay Kristo? Kahit kamatayan, pwede mong suungin. Sapagkat pag nawala ang buhay mo para kay Kristo, sabi niya kanina, ikaw naman ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Ito'y para sa mga naniniwala. Naniniwala ka ba? Sabi niya, niloloko mo naman ako. Hindi po. Ang nagsabi nito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kapag nagsisi ka at willing kang tumanggap ng iyong parusa, brothers and sisters, ang biyaya at kaligtasan ng Diyos ay para sa iyo at sa akin. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? 1 Peter 4:18. If it is hard for righteous to be saved, yun ang yung tanong, what will become of the ungodly and the sinner? Sa Tagalog, yun yung mga matutuwid, yung mga nag-church na duda pang maligtas, paano pa kaya yung mga nasa labas na talagang tong-its, toma, inom, sugal, patay dito, nakakaw dito. Nakukuha niyo ba yung mga kapatid? Yan ang sabi ng verse. What will become of the ungodly and the sinner? 19. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to the faithful Creator and continue to do good. Sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. To continue to do good lang. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Kalooban ng Diyos na mahirapan tayo. Kasi kahit na, Lord, bakit nung naging Christian ako, lalo ako naghirap? Tumigil ka. Kahit naman hindi ka Christian, maghihirap ka. Andiyan po yung mga kapatid. Buti na nga lang ngayon, kahit nahihirapan ka, may iniisip kang pag-asa, tagapagmana ka sa langit, buhay na walang hanggan. Are you with me, mga kapatid? Amen. Salamat sa mga naniniwala. Commit themselves to the faithful Creator. May reward yan. Sabi sa katabi, may reward yan. Ayon sa iyong ginagawa. Yung bang mga maaga kaysa sa mga late, may reward? Meron. Hindi namin nire-reward yung late. Ang nire-reward namin yung maaga. Ganon din si Lord. Can you hear amen? Amen. Kaya hindi ka lugi. Sabihin sa katabi, hindi ka lugi. Salamat sapagat lagi kang narito sa gawain ng Panginoon. Shout amen. Are you with me, mga kapatid? So in conclusion, yung dalawang mama na ito, tiyak, parehong nahirapan sila, nakapako eh. Masaya bang nakapako? Hindi po. Pero yung isa mamamatay, lalalong maghihirap. Yung isa mamamatay, siya ay pupunta sa kaginhawaan. Tatanungin ko kayo ba iniisip nyo na kayo mabubuhay ng matagal dito sa lupa? O mamamatay din kayo? Nagtaning na ba kayo sa, Lord, mga 70, mga 80? Lord, ayoko nang medyo makirot-kirot, Lord, ha? Amen po, mga kapatid? Kung dito nahihirapan ka na at you're 70 or 80, tapos pupunta ka pa sa imperno, ginagapangan ka pa ng uod, mag-iisip ka ng matino. Amen po, mga kapatid? Sabi, Lord, matanda na ako, ha? Dali mo na ako sa langit, naka-aircon na, malamig doon, may paraiso pa kamo, lalakad sa ginto, may rig ako sa ginto, no? At may mansion ako, at nakikita ko doon yung mga commerce ko na nagcha-charge din. Amen mga kapatid? Mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko na Christian din. So doon kami lahat magkikita-kita. Are you with me? Ang mahalaga lamang ay maniwala ka na niligtas ka ni Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Bakit? Tingnan nyo po ito. John 14:6. Malapit na po talaga. Jesus answered. Ano sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. Kay Jesus. Ang life po na tinutukoy dyan ay Zoe. Alam na natin yung Zoe. Ano po yon? God's life, spiritual life of the redeemed, the absolute fullness of life to last forever. Ano yon? Eternal life. Pag meron kang Zoe life, langit ka. Amen po mga kapatid? Buhay na walang hanggan nga eh. Kamatayang walang hanggan, sa kabila yun. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? Kay Kristo, ang tinanggap mo ay buhay na walang hanggan. John 3:16-18, sabayan niyo po ako. God loved the world this way. He gave His only Son so that everyone who believes in Him will not die but have
eternal life. 17, God sent His Son into the world, not to condemn the world, but to save the world. 18, those who believe in Him won't be condemned. Ano yon? Not sentenced. But those who don't believe are already condemned, sentenced, because they don't believe in God's only Son. Kanino? Kay Jesus. Ayaw maniwala kay Kristo, ikaw ay husgado na. May husga ka na. Impyerno yan, impyerno yan, impyerno yan. Kasi ayaw mong maniwala. Pero sa mga naniniwala, langit, buhay na walang hanggan. Can you amen? Last two verses, Romans 8:16. The Spirit, Holy Spirit, Himself, that testifies with our spirit. Ano yan? Your born again spirit, that we are God's children. Now, if we are children, then we are, ano daw? Heir. Sabi mo nga, heir. Ano sa Tagalog? Tagapagmana. Heir of God and co-heir with Christ. Tagapagmana kasama ni Kristo. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Amen po mga kapatid? Tagapagmana ka ng Diyos at tagapagmana ka ng mamanahin ni Kristo. Amen po ba? Ano bang meron sa mamanahin ni Kristo? Last verse. Hebrews 12 verse 2. Everybody. We must focus on Jesus, the source and goal of our faith. He saw the joy ahead of Him, so He endured death on the cross and ignored the disgrace it brought Him. Then He received, what? Look at that, the highest position in heaven, that one next to the throne of God. Nakita ka na ng mga hari-hari sa katabi ng trono. Nandun si Jesus, and you are co-heir with Jesus. Isa ka rin na uupo sa trono na yon. Can you amen? And you are one of the highest position. Kaya pag anak ka ng Diyos, may magandang buhay na ibinigay para sa iyo ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? Now, the last question is this. Next po. Tayo po tayo lahat. Do you believe that Jesus died for you on the cross? Naniniwala ka po ba? Kung yes, ako'y nagbabaka sakali, baka hindi nyo pa natanggap talaga si Jesus as your Lord and Savior. So I will always do this and I'm never gonna get tired of doing this kasi ito ang aking pagkatawag. Sa lahat ng naniniwala na siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, tagapagmana ng langit, tagapagmana ng Diyos kasama ni Kristo, sumabay ka sa maiksing panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, sinasamba sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa akin. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking paglakad sa mundong ito. Palaguin mo ako upang makapaglingkod sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Ako na lang mananalangin, mga kapatid. Panginoon, sa lahat ng sincero na nanalangin, na maiksing panalangin na ito, sinigurado namin sa araw na ito, March 17, 2024, na ang bawat isang narito, tiniyak namin, ang mensahe ng krus ay kaligtasan sa lahat ng naniniwala. Kaya Lord, thank you so much. May you use them, na sila po'y gamitin mo sa man sila pumunta, sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang bahay. Lord, use them mightily, all for your glory alone. At patuloy po na marami pang tao ang madala namin sa langit gamit ang aming mga buhay. For if we keep our lives, we will lose it. But if we are going to use our lives for Jesus and for the gospel, you will save us, Lord. Kaya Lord, salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa amin. Kaya naman sa oras na ito, hindi mo lang kami iniligtas, kasama dyan ang kagalingan, hindi na kami magkakasakit, kasama dyan ang super blessing, abundance of life, sa aming trabaho, negosyo, sa aming pag-aaral, wisdom. Hindi lang kami puro knowledge, Lord, kundi wisdom na i-apply namin sa aming buhay.
Salamat po sapagkat anak mo kami. At maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa lahat ng magagandang bagay na ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. This is our prayer. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, focus on the cross of Christ. Isa pa nga po, focus on the cross of Christ. To God be the glory. Palapakan po natin ang Panginoon. Salamat po, mga kapatid. Are you blessed? Super. So, i-bless naman din po natin ang gawain ng Diyos at ang Panginoon through our giving. Let's call on Sister Anika. Is it you?